Sa paglalabas ng gobyerno ng mas mahigpit na guidelines para sa mga Pinoy na planong lumabas ng bansa, marami ang naaalarma. Dagdag na pahirap lamang daw kasi ito para sa mga Pinoy at maaaring maabuso. Ang Bureau of Immigration ang pangunahing ahensyang magpapatupad nito. Kasama po natin si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Melvin. Magandang hapon po, Ruth. Magandang hapon po sa lahat ng ating nanonood at nakikinig. Magandang hapon po. Laman nga po ng balita kasi itong paglalabas yun ng revised guidelines, no? At ang sinasabi nyo ay para po ito malabanan din ng human trafficking. Pero pakipaliwanag na lang po paano po tayo humantong sa ganitong revised guidelines. At yun nga, yung objective po nito para din malaman ng ating mga kababayan. Opo, para sa ating mga kababayan, ang guidelines na ito, hindi ito bago, no? Nirevise lang po ito as early as 2012 January. At ito ay inamend na rin noong June 15, 2015. Ibig sabihin, pangalawang amendment na po ito. Ito po ay pagtugon sa utos po sa Implementing Rules and Regulation ng RA 10364, yung magkaroon ng strict departure policy sa ating mga paliparan to avert yung any situation ng trafficking. At alam naman po natin na hindi natin pwedeng mapagkaila na marami po tayong nangyayaring trafficking victims na nireripat po natin sa ating bansa. At yan po ang tugon ng ating gobyerno at ng Interagency Council na dapat mapanuri tayo at ma-implement po natin kung ano po ang sinasabi ng Implementing Rules and Regulation sa kampanya ng gobyerno against human trafficking. Nakita ko naman po yung listahan, ano po sir, kasi parang yung, di ba dati nagkakaroon ng issue na parang may mga iba-ibang hinihingi at sinasabi rin naman ng mga DOJ officials, no, para to parang mas malinaw, no, parang may transparency kasi in-enumerate nyo talaga po yung mga requirements or even additional supporting documents. Pero halimbawa po kasi, yung iba sinasabi parang baka sobra-sobra naman po yung violation against right to privacy and right to travel. Halimbawa, hindi ako familiar kung ano po yung policy before. Kaya lang lumabas doon sa self-funded. Di ba po kailangan magpakita ng financial capacity or record halimbawa, no, kung ano yung laman, hindi naman laman ng bako. Yung proof of financial capacity or source of income. Pakipaliwanag po nga, bakit po ba kailangan yaan? Opo, dapat maintindihan po ng publiko na mga 5% lang po actually ang nasasubject po dito sa more stringent, no, mas stricto na pagbe-verify kasi we need to understand sa kategorya po ng self-funded dapat din po maalaman po natin na ang tinitingnan natin yung vulnerability ng tao. Kaya kung makita natin na kaya niyang protektahan yung kanyang sarili sa labas ng bansa, yan ma-establish natin at establish na yung kanyang purpose of travel, we allow naman. Ang kailangan lang natin ma-ensure na ang kababayang naaalis sa ating bansa ay maproprotektahan niya ang sarili. Dahil din ito sa nakikita nating trend na marami po tayong nabibiktima ng trafficking, nare-repat po sa ating bansa, binabalik sa ating bansa, na sila ay umalis, ang presentation po nila ay bilang isang turista. Diyan po natin tinitingnan. But we have to inform the public. This is only 5% sa total number po ng umaalis sa ating bansa at ang hindi napapayagan hindi nga umabot ng 0.6%. Pero sir, yun nga, paano po yun magpapakita po ba ako sa inyo ng bank statement? Papakita ko po ba sa inyo yung aking payslip? Parang 'di ba yung privacy naman na malalaman niyo yung sweldo ko? Parang ganun po. Opo, ang importante lang po during the secondary inspection ay at any form naman po wala namang specific. Ang importante lang po kasi sa assessment documents at the same time sa kanyang consistency sa kanyang sinasabi statement, pwede po nating malaman particularly po kung siya ay nagtatrabaho, saan ka nagtatrabaho at makikita naman po natin kung siya matatanong lang natin magkano ba yung
monthly mo doon. Ang importante lang po natin, makita doon, ma-establish natin na ang taong ito kaya niyang pangalagaan yung kanyang sarili at mayroon siyang financial capability na maproprotektahan niya ang kanyang sarili. Yung requirements po, sir, doon sa mga sponsored, halimbawa, kasi yung iba, parang nakalagay po dyan, kailangan pa ng birth certificate or marriage certificate para ma-establish, no, yung relationship. Yung iba po kailangan, depende, di ba, kung anong klase po ng yung sino magsusupport. Yung iba kailangan pa po ng affidavit of support. Bakit po ganon? Opo. Opo, napakaganda po ng guidelines na ito kasi nung una, medyo hindi masyado klaro. Ngayon, klinaro po natin. Kung ang nag-invite po sa inyo ay first degree, ang first degree po, anak at magulang, hindi na kailangan ng affidavit of support and guarantee na mula sa ating mga embahada o konsulado. Ang kailangan lang ma-establish po na ikaw ay related doon sa sponsor. At ang pangalawa din po, yung fourth degree. Napaka-importante kasi nabe-verify po ng ating konsulado doon kung sino ba talaga ang siya ba ay legal na andoon sa isang bansa at nabe-verify doon na siya ay may kakayahan para mag-sponsor ng kanyang iniimbita. Yan po ang mga dokumento na yun naman ay pareho din na hinihingi natin noon pa. Hindi lang ito ngayon. Even before, as early as 2012, yan na din po ang hinihingi ng Bureau of Immigration. Hindi po ba parang masyadong, halimbawa, ito kailangan pa pumunta sa embassy or ipa-notarize pa? Medyo sinasabi ng iba yung hassle, yung inconvenience po, sir. Yes po, we understand po. Medyo kailangan talaga na we have to exert effort because this is the only way we can protect yung ating mga kababayan na sila pagdating na nila doon sa country of destination ay mayroong mag-aaruga sa kanila at may magpro-protection sa kanila doon sa pagdating nila doon sa country na binibisita po nila. Sige po. Sir Melvin, pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si Immigration Bureau Deputy Spokesperson Melvin Mabulak sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon, kasama pa rin si Immigration Bureau Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Pinag-uusapan natin itong revised guidelines, no, para sa mga Pinoy na palabas ng bansa. Sir, ito po bang guidelines, how binding is this? Halimbawa, ako kasi lagi akong lumalabas pero hindi po ako nagdadala ng proof of yung financial capacity halimbawa, no? So, just in case bigla po akong mahingan at wala po akong dala, ano pong mangyayari sa akin? Hindi po ba ako papaalisin? Sa inyong ano po, ma'am, sigurado hindi kayo matatanong considering na na-establish na po natin yung travel record nyo. Kaya sinasabi po natin na may mga instances naman talaga na wala kang dalang dokumento. Kaya as early as ngayon, nagpapublish tayo para malaman ng ating mga travelers, mga possible documents na pwede nyong ihanda. Pero sinasabi pa natin kanina na usually mga 5% na po ito, usually mga first-time travelers lang po ang nagsasubject dito sa more strict na polisiya na pagbe-verify sa purpose ng travel. At alam naman po natin, in terms sa assessment, hindi lang po tayo nagre-rely sa dokumento, tumitingin din po tayo sa travel history at the same time din po yung statement ng tao na subject po sa interview. Halimbawa, yung isa rin po kasing pinapanggambahan ng ilang kritiko, no? Baka daw po ba subject nga sa harassment or yung kasi subjective daw sa isang immigration officer. Kunwari, magkano ba dapat yung ipapakita ko sa inyo na sweldo ko, 'di ba? Yung financial capacity nga po. Paano po paano niyo po gagawin 'yan at paano niyo po matitiyak na walang magiging harassment or pang-aabuso? Mayroon po naman provision sa remedy dito, no? Kung nag-abuso po ang ating immigration officer, mayroon po pagkakataon ng ating mga pasahero na magreklamo sa ating website at sa IACAT, sa ating Bureau of Immigration, sa Facebook ng Immigration, o di kaya mag-email po sa xinfo@immigration.gov.ph. Kasama po yan sa provision sa guidelines na kung saan may remedy po tayo. Yan po ang kabutihan po dito sa guidelines na ito. Kumbaga parang may may definite na list po na pwedeng puntahan, no. Pero halimbawa, ano po ba yung siguro bigyan niyo na lang ng idea yung ating mga yung mga biyahero, no? Ano po ba yung karaniwang dahilan kung bakit talaga hindi nakakabiyahe yun na nga yung sinabi niyo, yung financial, yung hindi maipakita na kaya, no? Especially for first-time travelers. Ano pa po ba yung iba na basehan?
Usually ang purpose ng travel pag hindi na establish, no? Hindi alam yung pupuntahan niya kasi nakita natin na ang kanyang declaration ay pupunta sa isang bansa pero hindi naman pala yung actual final destination niya. Kaya hindi natin ma-establish yung kanyang itinerary. Majority po dyan, yun ang nagiging sanay. At the same time din po, aalis siya, hindi siya tumingin muna doon sa mga requirement na pinablish naman po natin. Kaya ginagawa po natin ito. Just like po, in-invite po kayo na dapat kayo may dala pong affidavit of support na usually first-time traveler. Diyan po tayo nagkakaproblema at may possibility na hindi kayo makaalis dahil hindi kayo compliant sa requirement na sinet natin sa ating guidelines. Tapos yung isa po siguro, para lang ma-address nyo na lang din yung concerns ng iba na parang repeatedly sinasabi nyo po at sinasabi ng ibang officials na ito ay para malabanan yung human trafficking. But then, nagsabi na rin, I think I can remember si Congressman Rufus Rodriguez, no, na parang bakit po yung kailangan mag-suffer yung general public or yung mga biyahero kung the government agencies ay hindi naman po nagagawa ng tama yung trabaho para labanan po yung human trafficking? Opo, actually naintindihan namin yung concern ng ating mga officials din. But we have to understand ginagawa ng immigration ito dahil sa pagtupad din po sa nakalagay sa implementing rules and regulation ng RA 9208 na amended ng 10364. Ang very clear po yung provision doon na dapat stricto tayo, may strict departure policy para maiwasan po natin ang ating possible na trafficking. At kasama din po, kaya nga po sa guidelines natin, mayroon tayong remedy na dapat ang immigration officer ay mayroon siyang accountability sa kanyang ginagawa at dapat nasusunod yung mga alituntunin ng pag-discharge ng kanyang trabaho. At the same time, may pagkakataon kung siya man ay pasahero na naapektuhan ay hindi tama, sa tingin niya hindi tama yung ginawang desisyon sa kanya at hindi siya pinaalis, mayroon siyang pagkakataon na mag-file ng complaint at sinasabi natin doon po sa ating email na ibinigay ko sa xinfo@immigration.gov.ph, pwede po siyang mag-file ng complaint o di kaya sa proper forum or sa administrative case, pwede niyang i-file. Meron naman tayong mechanism para dyan. Tayo naman ng opisina, hindi natin papahintulutan na abusuhin ito. We are reminding also our immigration officers na assigned dito na to observe yung courtesy, accountability, responsibility, efficiency, and service. Magdadagdag po ba kayo ng immigration counters? Kasi minsan po nagtatagal, di ba? Tapos po nakita ko rin, may recent, parang sa budget hearing ata ito na nagsabi na kung kakayanan ng 45 seconds ba na matapos yung mismong interview. Ganyan po ba kabilis? Or ano po yung estimate nyo with the revised guidelines and requirements? Similar lang po ito, no? Sa previous, wala naman masyadong pinagbago. Ang 45 seconds po ay nangyayari sa primary inspection. Pag nakita naman ng primary inspector na na-establish kaagad yung kanyang purpose of travel, ia-allow na po yan. That is for clearance. However, kung makita niya na there is a need for further verification, kailangan niya i-endorse for secondary inspection. Doon na po, mas longer period po ang ating time na ibinigay is 15 minutes for the secondary inspection. Pero for the primary, that is the 45 seconds because that is the standard. Okay. Huli na lang po yung, paalala nyo na lang po ulit sa publiko kasi September 3 na ito ipapatupad and then yung contact information po in case may mga tanong pa. Opo, sa ating mga kababayan, lalo na yung aalis sa ating bansa, bumisita po kayo sa ating website sa immigration.gov.ph o di kaya sa Facebook page ng Bureau of Immigration. O pwede din, makikita din po ito ninyo doon sa Department of Justice sa website nila or sa Facebook ng Iyakat Natin. Lahat po doon nakalagay itong guidelines o departure formalities na at least makikita nyo in advance kung anong mga possible documents you need to prepare para at least pagdating sa ating mga paliparan ay kaagad-agad po maproseso kayo. At we ensure the public na we are reminding our officers to observe yung proper na decorum sa pagkakandak ng interview at kung makita naman natin na ang ating mga pasahero at naglalakbay ay may mga tamang dokumento naman to establish yung purpose, siya naman po ay kagad-agad po namin i-allow at i-clear for departure. Maraming pong salamat kay Immigration Bureau Deputy Spokesperson Melvin Mabula.